Oh yes guys, what's up? Kita nyo naman ngayon naayos ko na. So ito yun, tinaas ko lang siya dito banda. Para dito sa gilid is maglalagay tayo ng lalagay tayo dito ng yung RGB fan na kulay blue. Ito tinaas ko lang din dito. Nilagay ko ng space para kasya yung kable. Dito rin may space na rin siya. Dito rin sa taas. And ito wala siyang laman ngayon. So tatanggalin ko na to. Ay hindi pala, iusod ko lang siya banda dito kasi itong paggagalingan ng kable mula dito, lulusot ko dito, pataas dito, then pababa dito, pasok sa loob, punta dito sa DC, ay hindi, AC breaker, then akyat siya papunta dito sa likod nito, and mula dito kakaroon siya ng connection dito, and pababa uli. Then dito ko lilalagay yung AC watt meter. Ito ba? Ito. Dito ko siya lilalagay. So mangyayari lang is mula dito, akyat punta dito, dito, akyat dito, then bababa uli, punta uli dito, then mula dito, akyat uli. Ang haba. Pero parang may mas madaling paraan para umikli siya ng konti. Siguro diretso ko pa rin siya dito. Then, tsaka ko na lang mula dito, akyat dito. Tama-tama. So dito, punta dito sa yan, dito pa rin. Ito na lang palang iakyat ko dito para mas maikli lang. Hindi na babalik. Then akyat na siya uli doon. Doon. Tapos everything is mga galing na dito. So tama-tama. Isang biyahe lang yun. Dito, punta dito. So ito na siya. Ang abogin ko lang pala is yung galing dito. Akyat ko siya dito. DC breaker. Then akyat dun. So yes, let's do it. Put me there. Oh yeah. So unang ginawa ko is naglagay ako ng tabing camera ko. Yan. Yung terminal block. 2 in 3 out. So pinagdoktong ko lang silang lahat. Parallel lang silang lahat dito. Don't worry, hindi yan sasabog kasi isa lang naman sa dalawa ng mayroong output lagi. So ito yung ATS. Kita nyo mo no? Automatic transfer switch. So pwede siyang automatic, pwede rin siyang manual. Pag manual, ikaw ang pipihit sa kung saan mo gusto manggaling yung power. Yan. Kapag naman automatic, kusa siya mag-switch kung saan may power and i-off niya kung saan yung wala. Yun yung ideal. Pero makita nyo dito, merong normal, merong emergency power. So always siya naka-on sa normal power kapag in-automatic mo. Then kapag nag-cut yung normal power, kunyari nag-brown out, na walang kuryente dito, lilipat siya dito. So ang gagawin, kung ano yung gusto nyo maging normal source ng power nyo, dito nyo unang ilagay yung connection. So kunwari prayo nyo is yung solar nyo, dito nyo unang ikabit. Pero kung prayo nyo is yung kunyari is Meralco, Iselco, Zamelco, yung electric provider nyo, kung yun yung gusto nyo prayo, dito nyo unang kabit yun. Kaya neto, AC na galing sa provider, electric provider. Kung dito mga galing yung prayo or yung normal na gagamitin nyo araw-araw, dito nyo siya ilagay. Then pag nag brown out, switch siya sa emergency, then dito nyo ilagay yung solar nyo. Dito na siya kukuha ng power kapag brown out dito. Pero ako gusto ko makatipid, syempre gusto nating i-maximize yung solar natin. So dito ko ilalagay yung solar sa normal power para hanggat may buga yung ito natin, inverter. So hanggat may buga siya, hanggat may nailalabas siyang lakas, pangit ng term. So hanggat bukas yung inverter natin, dito siya kukuha ng power. Then kapag pinatay ko na yung solar ko, lilipat na siya sa emergency, and dito ko ilalagay yung mula sa electric provider namin. So yun, hindi ko pa siya nakakabit sa taas, tumba pa lang. Then dito ko na ikakabit yung ibang kable. So yan na muna. Then lilinyahan ko sa taas, wait lang, masyado tumataas, wala masyadong pagkabitan ng cellphone. So yun lang, wait lang, balik ako.
Okay, ayan na siya. Tinakpan ko na rin. So ito is packet dito, punta dito, and doon punta dun sa ATS. So as you can see, nilagay ko siya sa emergency, and bubuksan ko to in 3, 2, 1. Uy, ayun siya, kusa siyang lumipat sa normal kasi nandun yung power. So pag pinatay ko to at nakakabit sa kabila yung sa electric provider, kusa siyang lilipat sa emergency, pero hindi ko muna siya nilagay doon. Next time na yan. And as you can see, siya pa lang ang nakabukas. Etong ATS pa lang yung nakabukas, pero may 1 watts agad siya. Amazing. Kumakain agad siya ng kuryente kahit ATS lang yung nakabukas. Iba pa yung kain ng kuryente na itong inverter, kain ng kuryente nitong mga cables kung saan man siya babiyahe, kaya kumukonsumo siya agad. Ito nating 24 volt setup, kasalukuyang puno siya ngayon, and time check 8:56 AM. Very good, pwede agad gamitin. So yun lang, ayun na siya. More details sa sunod na video siguro, pero yun na lang muna sa ngayon kasi nagre-rewiring pa ako, and ito yung pinakamalaking problema ko kasi pag may tao sa amin, hindi ko siya magawa. Ayun lang.